May mga dasal na paulit-ulit mong binibigkas, ngunit tila walang pagbabago sa iyong buhay. May mga panalangin na akala natin ay tama, ngunit unti-unti tayong inilalayo sa tunay na layunin nito. Hindi lahat ng pagdarasal ay umaabot sa langit kahit ito ay taimtim sa pandinig. At kung hindi mo ito mauunawaan ngayon, maaaring ikaw mismo ang humaharang sa biyayang hinihintay mo. Ang panalangin ay hindi basta paghingi, at hindi rin ito simpleng ritual na ginagawa dahil nakasanayan. Ito ay isang banal na ugnayan sa pagitan ng puso ng tao at ng Diyos na buhay. Ngunit maraming mananampalataya ang nagkakamali ng paraan kahit mabuti ang intensyon. At ang mga pagkakamaling ito ang tahimik na sumisira sa bisa ng kanilang dasal. Bago tayo magsimula, iniimbitahan kita na mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong videos na aking gagawin. Paki-like na din ito at share sa iyong mga kaibigan. At tuklasin natin ang nilalaman ng Biblia sa wikang Tagalog. Ito ay para mas marami ang maabot ng mensaheng magpapalakas ng pananampalataya. Maraming Pilipino ang lumaki na may malalim na paniniwala sa kapangyarihan ng panalangin. Nagdarasal tayo sa oras ng kagipitan, sa gitna ng takot, at sa sandaling wala na tayong makapitan. Ngunit bihira nating suriin kung tama ba ang ating puso habang tayo ay nananalangin. Dito nagsisimula ang mga pagkakamaling hindi natin namamalayan. Sa video na ito ay tatalakayin natin ang 5 pagkakamaling hindi mo dapat ginagawa kapag nagdarasal. Hindi ito upang husgahan ang iyong pananampalataya, kundi upang ito ay mas patibayin. Ito ay paanyaya na baguhin hindi lamang ang mga salita, kundi ang laman ng iyong puso. Manatili ka hanggang dulo, dahil maaaring ito na ang panalangin magbabago ng iyong buhay. Number 1. Ang pagdarasal na walang tunay na pagsisisi. Maraming tao ang nananalangin habang patuloy pa ring yakap ang mga kasalanang alam nilang mali sa harap ng Diyos. Humihingi sila ng pagpapala at tulong, ngunit ayaw nilang talikuran ng mga gawaing patuloy na sumisira sa kanilang kaluluwa. Ang ganitong panalangin ay nagiging simpleng salita lamang na binibigkas ng bibig, ngunit hindi sinasamahan ng pagbabago ng puso, dahil ang Diyos ay hindi lamang nakikinig sa tunog ng panalangin, kundi masusing tumitingin sa tunay na kalagayan ng puso ng tao. Ang tunay na panalangin ay nagsisimula sa malalim na pagpapakumbaba at tapat na pag-amin ng pagkukulang. Ito ay pagkilala na tayo ay nagkamali at lubos na nangangailangan ng awa at habag ng Diyos. Hindi sapat ang pagsambit ng salitang patawad kung wala namang hangaring ituwid ang maling landas na ating tinatahak. Ang pusong ayaw magsisi ay pusong patuloy na nagsasara sa daloy ng biyaya ng langit. Maraming Pilipino ang lumaki sa tradisyong nagsisindi ng kandila at nagdarasal ng taimtim araw-araw. Ngunit kung ang kalooban ay puno ng galit-inggit at pagmamataas na wawala ng saysay ang mga salitang ating inuusal, ang Diyos ay hindi nalulugod sa panlabas na anyo ng kabanalan at relihiyosong gawain lamang. Siya ay naghahanap ng pusong wasak, handang magpakumbaba at sabik na magbago. Ang pagsisisi ay hindi tanda ng kahinaan, kundi patunay ng tapang at katapatan sa sarili. Ito ay pagtanggap na hindi natin kayang baguhin ang ating buhay ng mag-isa at kailangan natin ang Diyos. Kapag ang pagsisisi ay taos-puso doon, nagsisimulang gumalaw ang kapangyarihan ng Diyos sa ating buhay. Sa sandaling iyon ng panalangin ay nagiging buhay makapangyarihan at may lalim. Kung nais mong marinig at sagutin ang iyong panalangin, magsimula ka sa paglinis ng iyong puso. Iwanan ang kasalanang patuloy na bumibigat sa iyong konsensya at humahadlang sa iyong pananampalataya. Lumapit ka sa Diyos hindi bilang taong perpekto, kundi bilang anak na handang magbago at magpasakop, sapagkat ang panalangin may tunay na pagsisisi ay panalangin may kapangyarihang magbago ng buhay. Number 2. Ang pagdarasal na puro hiling ngunit walang pasasalamat. Maraming tao ang lumalapit sa Diyos na tila may daladalang mahabang listahan ng mga kahilingang nais agad matupad. Humihingi sila ng tulong sa oras ng kagipitan at pangangailangan, ngunit bihirang huminto upang magpasalamat sa mga biyayang natanggap na nila. Ang panalangin ay nagiging paulit-ulit na paghingi na parabang ang Diyos ay naroon lamang upang sumagot ng problema. Sa ganitong paraan, unti-unting nawawala ang lalim kabanalan at tunay na diwa ng pakikipag-usap sa Diyos. Ang pasasalamat ay mahalagang pundasyon ng isang makabuluhan at buhay na panalangin.
Ito ay pagkilala na ang bawat hininga lakas at pagkakataon sa ating buhay ay nagmumula sa kabutihan ng Diyos. Kapag wala ang pasasalamat ang pananampalataya, ay nagiging makasarili at nakasentro lamang sa sariling kagustuhan. Sa halip na Diyos ang sentro, nagiging sarili ang inuuna sa bawat panalangin. Maraming Pilipino ang nasanay na magdasal kapag may sakit, kapag may problema, o kapag dumadaan sa matinding pagsubok. Ngunit kapag dumating na ang kaginhawaan at tagumpay, madalas ay tahimik na lamang at hindi na lumalapit sa Diyos. Ang ganitong uri ng pagdarasal ay nagpapakita ng pusong naalala lamang ang Diyos kapag may kailangan. Hindi nito kinikilala ang araw-araw na presensya at patuloy na pagkilos ng Diyos sa buhay. Ang pusong marunong magpasalamat ay pusong marunong ding maghintay ng may kapayapaan at pagtitiwala. Kahit hindi pa natutupad ang hinihiling, pinipili pa rin itong purihin ang Diyos sa kung ano ang mayroon ngayon. Ang pasasalamat ay tanda ng pananampalatayang hindi nakadepende sa resulta, kundi sa lalim ng relasyon sa Diyos. Ito ang uri ng panalangin nagbibigay lugod at karangalan sa Kanya. Kung nais mong maging mas malalim at makabuluhan ang iyong panalangin, ugaliing magpasalamat bago ka humiling. Banggitin ang mga biyayang madalas mong baliwalain dahil sa sobrang pagnanais ng higit pang bagay sa buhay. Kilalanin ng Diyos hindi lamang bilang nagbibigay ng biyaya, kundi bilang Ama na tapat at mapagmahal. Sapagkat ang panalangin puno ng pasasalamat ay panalangin nagdadala ng kapayapaan, linaw at espiritual na lalim. Number 3, ang pagdarasal na walang pananampalataya at pagtitiwala. Maraming tao ang nagdarasal, ngunit sa kaibuturan ng kanilang puso ay puno pa rin ng pagdududa at takot. Binibigkas nila ang mga salita ng panalangin, ngunit ang isipan ay nakatuon sa posibilidad na hindi ito mangyari. Ang ganitong uri ng panalangin ay nagmumula sa pusong hindi ganap na nagtitiwala sa kapangyarihan ng Diyos. Kapag ang pananampalataya ay mahina, ang panalangin ay nawawalan ng lakas at direksyon. Ang pananampalataya ang hininga ng panalangin na nagbibigay dito ng buhay at kabuluhan. Ito ay paniniwala na ang Diyos ay may kakayahang gumawa ng higit pa sa ating inaakala o hinihiling. Kapag tayo ay nagdarasal na puno ng alinlangan, nililimitahan natin ang pagkilos ng Diyos sa ating buhay. Hindi dahil siya ay mahina, kundi dahil ang ating puso ay sarado sa kanyang kalooban. Maraming Pilipino ang nagsasabing naniniwala sa Diyos ngunit madaling panghinaan ng loob kapag matagal ang sagot. Kapag hindi agad nakikita ang resulta, nagiging reklamo ang panalangin sa halip na pagtitiwala. Unti-unti itong nagiging dahilan ng panghihina ng pananampalataya at paglayo ng loob sa Diyos. Ang panalangin ay napapalitan ng pag-aalala at takot sa hinaharap. Ang tunay na pananampalataya ay nananatili kahit walang kasiguraduhan sa ating nakikita. Ito ay pagpiling magtiwala sa Diyos kahit hindi malinaw ang landas na tatahakin. Ang pusong may pananampalataya ay marunong maghintay ng may katahimikan at pag-asa. Sa ganitong puso natutuwa ang Diyos at kumikilos sa tamang panahon. Kung nais mong maging makapangyarihan ang iyong panalangin, palalimin mo ang iyong pananampalataya. Ipagkatiwala mo sa Diyos hindi lamang ang iyong mga hiling, kundi pati ang iyong mga takot at pag-aalala. Maniwala ka na ang Diyos ay gumagawa kahit ikaw ay naghihintay pa. Sapagkat ang panalangin may pananampalataya ay panalangin may kakayahang magbukas ng mga pintuan ng himala. Number 4, ang pagdarasal na puro salita ngunit walang pagsunod. Maraming tao ang mahusay at madamdamin magsalita sa panalangin, ngunit kulang naman sa gawa sa kanilang araw na pamumuhay. Madali para sa kanila ang humingi ng gabay-tulong at pagpapala, ngunit napakahirap sundin ang kalooban ng Diyos kapag may sakripisyong kasama. Ang panalangin ay nagiging isang ritual lamang na binibigkas ng bibig habang ang pamumuhay ay patuloy na taliwas sa kanilang hinihiling. Sa ganitong kalagayan, unti-unting nawawala ang kapangyarihan at bisa ng panalangin. Ang tunay na panalangin ay laging may kasamang kahandaang sumunod at magpasakop sa mga itinuturo ng Diyos. Ito ay hindi lamang pakikipag-usap, kundi isang malalim na pag-aalay ng sariling kalooban sa kanyang mga kamay. Kapag ang panalangin ay walang kasamang pagsunod, nagiging hungkag at walang laman ang bawat salitang binibigkas. Dahil ang Diyos ay nalulugod hindi lamang sa taimtim na dasal, kundi sa pusong tapat at masunurin. Maraming Pilipino ang taimtim,
na humihingi ng pagpapala sa trabaho sa pamilya at sa kinabukasan. Ngunit patuloy pa rin gumagawa ng pandaraya, panlalamang at mga desisyong walang integridad sa likod ng panalangin. Ang ganitong uri ng pagdarasal ay nagpapakita ng malinaw na pagkakahiwalay ng pananampalataya at araw-araw na pamumuhay. Hindi maaring humingi ng liwanag at gabay habang pinipiling manatili sa landas ng dilim. Ang pagsunod ay malinaw na patunay ng tunay na pananampalataya at taus-pusong pag-ibig sa Diyos. Ito ay pagpiling gawin ang tama kahit mahirap, kahit may kapalit, at kahit walang nakakakita. Kapag ang panalangin ay sinasabayan ng pagsunod, nagiging malinaw ang direksyon at layunin ng buhay. Doon nagsisimulang maranasan ang tunay na kapayapaan at pangmatagalang pagpapala. Kung nais mong maging epektibo at makabuluhan, ang iyong panalangin, suriin mo ang iyong pamumuhay ng may katapatan. Tanungin ang iyong sarili kung handa ka bang sundin ang kalooban ng Diyos na iyong patuloy na idinadalangin. Isabuhay mo ang mga aral at gabay na hinihingi mo sa bawat panalangin, sapagkat ang panalangin may pagsunod ay panalangin may bunga lalim at tunay na kabuluhan. Number 5, ang pagdarasal na minamadali at walang buong puso. Maraming tao ang nagdarasal na tila nagmamadali at nais lamang matapos agad ang panalangin. Ginagawa nila ito bilang obligasyon o simpleng nakasanayang gawain bago matulog o tuwing may bigla ang pangangailangan. Ang panalangin ay nagiging mabilis na pagbikas ng mga salita na walang lalim at walang paghahanda ng puso at isipan. Sa ganitong paraan, unti-unting nawawala ang tunay na diwa at kabanalan ng pakikipag-usap sa Diyos. Ang panalangin ay nangangailangan ng sapat na oras, katahimikan at buong atensyon ng puso at isip. Ito ay sandaling inilalayo natin ang ating sarili sa ingay ng mundo upang maramdaman at pakinggan ang tinig ng Diyos. Kapag minamadali ang panalangin, nawawala ang mahalagang pagkakataong magnilay, magbukas ng damdamin at magpakumbaba. Hindi dahil ayaw makinig ng Diyos, kundi dahil tayo mismo ang hindi handang huminto at makinig. Maraming Pilipino ang nagdarasal habang sabay na iniisip ang trabaho, mga problema at plano para sa kinabukasan. Ang isip ay abala at puno ng alalahanin, habang ang bibig ay bumibigkas ng panalangin na walang buong presensya. Ang ganitong uri ng panalangin ay hindi nagmumula sa pusong tahimik at handang makipagtagpo sa Diyos. Ito ay panalangin ng katawan, ngunit hindi ng kaluluwa at damdamin. Ang panalangin may buong puso ay panalangin may lalim, kapayapaan at kapangyarihang espiritual. Ito ay panalangin hindi nagmamadali at handang manatili sa katahimikan kahit walang binibigkas na salita. Sa ganitong sandali, natututo tayong maghintay, makinig at lubos na magtiwala sa Diyos. Doon nagiging totoo buhay at makabuluhan ang ugnayan sa pagitan ng tao at ng may kapal. Kung nais mong maranasan ang lalim at kapangyarihan ng tunay na panalangin, maglaan ka ng sapat na oras at katahimikan. Ilayo mo ang iyong sarili sa mga distraksyon at bigyan ng puwang ang Diyos sa iyong puso at isipan. Lumapit ka sa Kanya hindi lamang dahil kailangan mo siya, kundi dahil nais mo siyang makasama at makilala. Sapagkat ang panalangin hindi minamadali at may buong puso ay panalangin may kakayahang magbago ng buhay at pananampalataya. Hindi lahat ng panalangin binibigkas ay tunay na nakakarating sa puso ng Diyos. May mga dasal na naririnig ng tainga, ngunit hindi kailanman nagbubunga sa ating pamumuhay. Kung may bahagi ng video na tumama sa iyong konsensya, ngayon hindi iyon nagkataon lamang. Iyon ay paanyaya upang huminto, magnilay at baguhin ang direksyon ng iyong pananampalataya. Ang panalangin ay hindi lamang sandata sa oras ng problema, kundi gabay sa bawat araw ng ating buhay. Ito ay isang ugnayang kailangang alagaan, palalimin at isabuhay sa bawat desisyon na ating ginagawa. Kapag binago mo ang paraan ng iyong pagdarasal, unti-unti ring magbabago ang paraan ng iyong pag-iisip at pagkilos. Doon nagsisimulang pumasok ang kapayapaang hindi kayang ibigay ng mundo. Muli kaibigan, iniimbitahan kita na mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong videos na aking gagawin. Paki-like na din ito at share sa iyong mga kaibigan. At tuklasin natin ang nilalaman ng Biblia sa wikang Tagalog. Sa simpleng paraang ito, mas marami tayong maabot at mas marami ang mapapalakas ang pananampalataya. Kung ikaw ay patuloy na naghahanap ng sagot, lakas at direksyon, huwag mong maliitin ang kapangyarihan
ng tamang panalangin. Hindi ito nasusukat sa haba ng salita, kundi sa lalim ng puso at kahandaang sumunod. Sa sandaling matutunan mong magdasal, nang may katotohanan doon magsisimulang gumalaw ang Diyos sa iyong buhay. At ang mga pagbabagong iyon ay hindi panandalian kundi unti-unting huhubog sa iyong pagkatao. Dalhin mo ang mga aral na ito hindi lamang sa oras ng pagdarasal, kundi sa araw-araw mong pamumuhay. Hayaan mong ang iyong panalangin ay maging buhay na patutuo ng iyong pananampalataya. Magkita tayong muli sa susunod na video at ipagpatuloy natin ang paglalakbay ng pananampalatayang may lalim at liwanag, sapagkat ang pusong marunong magdasal ng tama ay pusong handang baguhin ng Diyos.